5 na feelings that God will give you if you meet the one He wants you to marry. You know, the good thing about God is that He can never force us to marry someone kasi once na ginawa niya yun, wala na yung free will. We all have the ability or we all have the freedom to choose kung sino yung gusto nating mapangasawa. But the good thing about God is that dahil sa mahal na mahal tayo and He knows the future, alam niya yung mas better para sa atin, especially mga anak niya, is that meron at meron siyang gagawin to give you signal, to give you signs, or to speak to you para sabihin niya na ito yung gusto ko para sa'yo. And sometimes itong feelings natin ay ginagamit niya. Especially when your feelings is sanctified and purified. And hindi siyang emotional na feelings sa mga to. But there is certain na feelings na talagang isisend niya or He will make you to feel that way because He wants you na ma-realize that He is the one. Look, the Bible says in Philippians chapter 2 verse 13, "For it is God who works in you both to will and to work for His own good pleasure." You will see that God will make us to will, especially when it comes sa ating decision na buhay, finances, at ibang bagay. He will make us to will para yung decision na gagawin natin ay yung tama, yung will niya or yung kagustuhan niya. Lalong-lalo na sa relationship. Meron siyang gagawin either sa feelings mo, sa thoughts mo, sa dreams na gagawin niya or iti-trigger niya in order para yung decision mo, in order para ma-realize mo, para hindi ka papalpak sa iyong decision. But the problem, kung hindi mo alam, then it is dangerous sa totoo lang. But the good thing, dahil sa pinanood niyo itong video na to, at least maging aware na po kayo. Okay? So, let's go na. So, proceed na po tayo sa number 1 na feelings na mararamdaman mo whenever that God wants you to marry that person. He will give you a feelings of openness towards this person. Mararamdaman mo na open yung puso mo sa kanya. Kumbaga, malaya yung puso mo sa kanya. Of course, sabi sa Bible, be sober and be watchful. Hindi ko sinasabi na hindi ka marunong maging wise. Hindi po yung basta-basta na lang ng, ino-open mo or sinasabi mo kung ano man yung nararamdaman mo or basta-basta ka na lang sa isang bagay. But the thing is that mararamdaman mo na you are free. Mararamdaman mo na pwede ka makapag-open sa kanya at may instinct sa'yo na papahalagahan ka niya. May instinct sa'yo na okay lang, na parang ang sarap ba ng feeling. Yung bang tipong nag-o-open ka sa kanya is that parang feeling mo secured ka sa kanya. Okay? Of course, hindi ko sinasabi na all the time is ganun na lang kasi sometimes kung ikaw yung tao na palaging nire-reject and you are looking ng intimacy or you are looking ng confirmation mula sa ibang tao, you are looking ng appreciation mula sa ibang tao, you are looking ng attention mula sa ibang tao, ang tendency na gagawin mo kapag ganyan yung mindset mo is that open ka ng open. Hindi po yun yung tinutuko ko kaibigan. Kundi yung feeling ba na, lalo-lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na hindi pala open, hindi masyadong nagsasalita or hindi masyadong nag-o-open sa ibang tao, hindi masyadong nagtitiwala sa kung sino-sino man. Tapos nung na-meet mo itong lalaki na to, mararamdaman mo yung openness mo sa kanya. Mararamdaman mo why? Bakit kaya ganito? Bakit kapag siya yung kausap ko, is that ganito yung mararamdaman ko? Parang ang laya ko, parang secure ako sa kanya, parang kung ano yung sikreto na share ko sa kanya is that aalagaan niya, papahalagahan niya. Then, it's a good sign that God will make you feel that way in order para ma-realize mo and makakatulong sa decision making mo na pagbibigyan yung guy na yan if ever naman liligaw sa'yo. Okay ba? Sabi dito sa Genesis chapter 24 verse 58, "And they called Rebekah and said to her, Will you go with this man?" She said, "I will go." As you see, itong kwento na to, sa mga hindi nakakalam, Abraham sent his servant para maghanap ng magiging asawa ni Isaac. And of course, pumunta yung servant, naghanap nga. And then nakita niya si Rebekah and something happened, blah, blah, blah. And then they said to Rebekah, "Will you go with this man?" And Rebekah said, "Yes, of course I go." Knowing na hindi naman yung servant ang mapapangasawa ni Rebekah, of course, pinakilala yung master niya na si Isaac. So, si Rebekah yung time na yan, open siya. I believe there is a divine feeling sa kanya that it is okay to go with this man, it is okay to go and marry that person.
hindi ka naman sasama na lang ng ganun-ganun, okay? And itong nagtatanong dito is that yung kanyang parents, sasama ka ba sa kanya? So it means hindi minamanipulate or hindi fino-force ng kanyang parents na sumama si Rebecca. So free will ni Rebecca yon. Kumbaga feelings niya, may divine feelings sa kanya that there is something okay na sasama because may nararamdaman siyang openness sa kanyang puso. Okay? I hope na medyo natututo na po kayo. Meron ka talaga mararamdaman na openness sa puso mo whenever God will send you that man, okay? Or that woman. Proceed na po tayo sa number 2 na feelings. That God wants you to marry that person and He will give you these feelings. Is that God will give you an enjoyment. Okay? God will make you to will to enjoy with that person. Kumbaga, pag siya yung kasama mo is that kakaiba yung saya nararamdaman mo. Of course, hindi ko naman sinasabi na palaging ganun na lang kasi sometimes, sabi ko nga, especially when you are rejected or especially when you are lonely or kagagaling mo lang sa breakup is that sometimes naghahanap tayo ng masayang kasama and biglang may dadating. Hindi po ganung feelings yung sinasabi ko. Of course, sometimes God will use that but hindi po ganun. You need to be watchful, sabi ko. Hindi rin kayo basta-basta. Ang point ko dito is that sometimes yung okay ang lahat, masaya naman, but whenever nakasama mo itong tao na to, may kakaibang enjoyment na nararamdaman mo. Masaya ka sa kanyang feeling, mararamdaman mo yon. And of course, God will not send someone for you to marry na hindi ka magiging masaya. Of course, siya yung ating mabuting ama. So, magbibigay yan ng mga bagay na kung saan ikatutuwa din natin, kung saan magiging masaya din tayo, kung saan ine-enjoy din natin. You know, God will not send something or someone na hindi tayo nag-e-enjoy, na hindi tayo masaya. Because sometimes kapag ginawa niya yon, then we're doing something in sorrow. You know, God doesn't want that. Okay? So, meron ka pong mararamdaman na something na nag-e-enjoy ka sa kanyang feeling. It's a feeling from God. Okay? Proceed na po tayo sa number 3 na feeling. God will make you to accept that person's flaws. Especially kapag ikaw yung tao na whenever na nasaktan ka or ikaw yung may mindset that you are willing to walk away anytime or ikaw yung tao na ayaw mo na nagiging taking for granted ka lang or whenever na hindi nila pinaparamdam yung pagpapahalagan nila sa'yo kung hindi ka nila pinapahalagan is that magwo-walk away ka or hindi mo hinahabol yung isang tao. You know? Pero nung dumating yung guy na yan or yung woman na yan, is that you're willing na mag-accept sa kanya. You are willing na, kumbaga meron kang understanding that everyone has a flaws. Everyone ay may mga pagkakamali. Everyone ay may mga weakness and you are willing to help him or her. You are willing to stay in that relationship and make your relationship na mag-work out. Actually, it's a sign. God is making you to will to do that because He wants you to be with that person. Are you getting it? Kasi if He doesn't want you, sa totoo lang, if God doesn't want you to be in that relationship, sa mga pagkakamali pa lang niya na yon, maybe na-disappoint ka na, or maybe umayaw ka na, or maybe nakipaghiwalay ka na, or hindi mo na siya sasagutin. But sometimes, God wants us to be with that person. Meron man tayo makikita na kanilang flaws. We are willing to forgive. We are willing to help them. It's a good feelings. It's a good sign that, you know, God is telling us that he or she is the right person for you. Okay? And number 4 na sign that God wants you to be with that person or wants you to marry that person is that you will feel physical attraction. Especially sa una, parang wala lang, parang normal lang, parang wala lang, you know, wala kang nararamdaman man lang na crush or wala ka namang nararamdaman sa kanya na sexual desire, especially kapag ikaw yung tao that you honor yourself, you respect yourself, you know, you have dignity. And all of a sudden, nung kasama mo siya, nag-enjoy kayo, is that nagkakaroon ka ng feeling na sexual or you want to have an intimate relationship with that person or na-attract ka na sa kanya physically. Although, hindi naman sinasabi na kapag ganun yung nararamdaman mo, just go ka nang go. But sometimes, God is telling you to marry that person for you to enjoy that feelings, for you to enjoy that relationship or that intimate, you know, na nararamdaman mo towards that person. Look, the Bible says in the Proverbs, chapter 5, verse 18 to 19, King James Version, verse 18, Thy fountain be blessed and rejoice with the wife thy youth. Verse 19, let her be as the loving hind and pleasure roe. Attraction, you know, pleasure. Let her breast
This is the clue. Let her breast satisfy thee at all times, and thou be ravished always with her love. Of course, there are a deeper prophetic meaning of this verse, but one of the revelation of this verse is that husbands should enjoy the breast of their wives, or you should enjoy, physical attraction. God is making us to will to have a physical attraction towards a person, kasi ang hirap naman, na makipag-sex if you don't feel any physical attraction. It's just, ang hirap, manipulation, ganon, or parang taking for granted, it's so hard. So sometimes God will make us to will or make us feel in a way that, why are you attracted with that person? Why do you want to kiss that person? Why do you want to have sex with that person? So God is telling you that, pagbigyan mo yan and go and marry. As easy as that. Okay? So proceed na po tayo sa number 5 na feelings that God is making us to will, because it's His sign, it's His language to tell us that that person is for us. That person will give you peace. Whenever na kasama mo siya or nung na-meet mo siya, parang mararamdaman mo yung peace sa kanya. Peace of mind, because sometimes He is the carrier of the peace of God. Because we know there's no peace without Jesus. It means if you carry Jesus, may peace sa kanya. In short, mararamdaman mo yung peace sa kanya. Hindi ko naman sinasabi that all the time kung sino na lang nararamdaman mo ng peace. Of course, no. But if you combine these 4 things with this last, but if you combine itong 5 na na-share ko sa inyo dito sa last part na to, it will make sense that nag-enjoy ka sa kanya, open ka sa kanya, may nade-develop na physical attraction sa kanya, na-accept mo yung mga flows niya, and then merong peace, may deeper peace sa'yo that it's okay na siya yung piliin mo, it's okay na kahit mahirap siguro ang buhay, is that siya pa rin yung mamahalin mo. It's okay na you go against the world para lang maging kasama mo siya. Or talagang mararamdaman mo yung peace sa kanya. It's a big sign sa totoo lang that that person is for you, or God send you that person to marry. Okay? So, ito lang po yung mga signs, or ito lang po yung mga feelings na i-share ko muna sa video na ito, na 5 feelings that I believe that it will help you to decide in your current situation today, especially mga Christian dyan, We should enjoy relationship, we should enjoy sex, but of course, we do it in a way God wants us to do. Okay? Alam nyo, kilala nyo ako, I'm against sex outside marriage. Kung sino man sa inyo ang nagko-commit nito, sex outside marriage or fornication, please repent. Repent and come back to the Lord and pray and say, Lord, fix us. I never say na makipag-break ka na agad sa partner mo na yan, but don't do it until you are married, until magiging legal kayo, okay? So, that's it for today's video. Maraming salamat po sa patuloy nyo pagsusuporta. Naway po, i-bless kayo ng Panginoon ng mas marami pang beses. That's it, and thank you.